Okay, so mga kabayan, good afternoon sa inyo. Pag-usapan lang natin saglit itong si Diwata. Not really Diwata, bagkus itong kanilang party list. Kasi ayon po rito sa balita, hindi nagustuhan. Sino ba naman ang matutuwa, syempre? 'Di ba? Kasi pinaka-cancel pala itong accreditation ng vendors party list. No, ngayon ko lang yung content itong vendors party list. Oh, this is Diwata. Okay. Sabi rito, vendors party list fourth nominee Deo Diwata Balbuena went to COMELEC along with their lawyers to file their verified answer on the petition filed against the party list on April 21, 2025. The disqualification case against the vendors party list is unfair, sabi ni Diwata. Bakit naman kasi unfair? 'Di ba? Ito pala yung nagreklamo laban sa kanila. Etong kontradaya. Okay, I was wondering, sabi niya, nagtataka ako, ganoon naman laging bungad ni Diwata eh. Nagtataka nga ako eh. 'Di ba? Nagtataka nga ako. Bakit sa dinami-dami ng mga party list diyan, tanging ang vendors party list lang ang merong ganitong kaso. Yeah. It's so unfair, he said. Okay. Stressing that he is a legitimate vendor. Yes, he is a legitimate vendor. Tama yun. Legitimate vendor etong si Diwata. And you know what? Kung bakit po pinapayagan ng COMELEC na magtanggap ng higit po sa 3? Meron kasing bagong patakaran ang COMELEC. Ayan o. The COMELEC has introduced a new election guideline where party list groups are now required to submit 10 nominees to represent them. So kaya nag-submit sila at ang pang-apat ay si Diwata. However, ang nasa constitution po natin, maximum of 3 seats lamang. So ibig sabihin, makakuha sila ng 8%, 10% or 20% ng boto. Yung total number of votes ng darating na halalan, makuha man nilang napakarami dyan, hanggang maximum na 3 seats lang po ang pwedeng makuha ng isang party list. So ganon. So anong silbi nung iba? Nung 7, di ba? Dami. Pag pinag-resign yung nauna, paaalisin naman yung, di ba? Paaalisin yung nauna, pag-resignin sa pwesto, then papasok yung iba. Minsan yung mga talagang reserve nila, nandun lang nakapila eh. Like in the case of Diwata, sinong maniniwala na sa Diwata karapat-dapat na maging kongresista? Di ba? Nevertheless, Balbuena noted that party list first nominee Malulipana also used to be a vendor. Totoo naman daw po yun, vendor daw po talaga yun. Yeah, define small vendor. However, kontradaya vendor Danilo Arao was not convinced. Sabi sa akin nila, Robert, dati raw vendor. And then sabi niya, he Balbuena should seriously study the definition of small vendor if the party thinks a party list nominee who has multi-million government contracts while owning various business is indeed a marginalized and underrepresented vendor. Yun ang mali naman. Bakit? Meron po kasing lumilitaw dito. For me may misrepresentation po ang vendors party list. No? Under the law, ito pong tawag dito, ito party list, dapat daw po kung ano ang sektor na inyong irerepresenta, ang inyong representante ay dapat ay kabahagi of you belong to that sector. Okay? Kung sinasabi mo na ikaw ay sektor ng para sa kabataan. Tignan niyo, let me give you example. Etong Duterte Youth Party List, sina Cardema. Hindi ba si Cardema nasipa diyan sa Kongreso? 'Di ba? Dahil nga matanda na. Kasi under the law, ang kabataan is from 15 years old hanggang 35 years old. Lagpas-lagpas na siya doon. So he has to go. Ganon. Di ba? So kung dito naman, kung kayo ay underrepresented vendor, talagang pag sinabing underrepresented vendor, ito po dapat kayo, mga tendero kayo sa bangketa. Yung mga katulad kayo ni Diwata, yun medyo nakakaangat na yan, may pwesto na. Yung mga ganyan dapat, yung mga nasa palengke, yung ganon. Pero kung kukuha naman kayo ng representative ninyo, dapat naman sana ay
akma ang kanyang kakayanan, ang kaalaman niya, nakakaintindi sa batas, nakakaintindi ng paggawa ng batas. Sino bang tinutukoy ko doon? Given dapat vendor kayo, kasi yan ang nire-representa ninyo ng inyong party list. So, dapat po, vendor nga, pero may pinag-aralan o nag-aaral ng batas. Di ba? Dahil magiging mambabatas yan eh. So, doon ko po sila nakikitaan naman dito ng butas na na misrepresentation ang nangyayari sa kanila. Kung ang kanila naman pong mga party list representatives o nominees, tulad nito po ni Lipana, dati na siya pala ay isang presidente ng Olympus Mining and Business and Builders Group Philippines Corporation na mayroong mga kontrata dito po sa DPWH. Tapos etong si Pesigan, dati sikat ito sa internet kasi nasususpindi dati ito dahil sa pambubuli. Tapos yung Cheryl Sendil, merong hardware and construction supplies. Puro ho mga milyones yan eh. Puro mga milyones. Hindi po hindi po ito pasok dito sa underrepresented vendor and marginalized. Hindi pasok. 'Di ba? Hindi naman po nangangahulugan, ulitin ko lang, na marginalized sector and underrepresented vendor, dapat po isang hampas lupa ang level. Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Okay? Ang ibig kong sabihin, ibagay ang nominee doon sa pinapasok nila. 'Di ba? O di sana ginawa na lang nila party list para sa mga bigating mga negosyante. Ganon, mga nasa middle class ng negosyante. Di dapat ganon, di wala kayong problema. Walang misrepresentation. Business not a DQ ground. Notwithstanding this, Edgar Geologo, ang legal counsel of vendors party list, said its nominees did not violate any law. So, lahat naman ng abogado ganon eh. Alangan naman sabihin niya, talo kliyente niya. Geologo cited the Supreme Court decision of Paglaom versus Comelec, which stated the party list which represents the poor and marginalized does not need to be from the same sector. Ganon. It's not enough to say that the first nominees of vendors party list has a business which would disqualify her as a nominee. Okay. Alam niyo, para sa akin, dapat po naman talaga ma-disqualify kapag hindi talaga. Kasi batas ng ng party list, dapat kabahagi ka ng sektor na yon. Kung senior citizen ang inyong ire-representa, dapat able, di ba? Malinaw pa yung isipan ng senior citizen. Dapat ganun. No. Maliwanag naman yung batas ng ng party list eh. Diba? Ang problema ho kasi ngayon natin mga kababayan, dito po sa ating bansa pagdating diyan sa usapin ng party list, napaglalaruan yung party list natin, nagagamit ng mga mayayamang mga politiko na hindi makapasok-pasok sa Senado, hindi makapasok sa Kongreso, 'di ba? Na kung sila lang yung kakandidato o kaya naman lumaban, natalo, sila yung ipapasok. Like in the case of Erwin Tulfo, 'di ba? So, anong nangyari nung nawala siya sa pwesto niya bilang secretary, na kung saan bilang secretary ng DSWD, ang nangyari naman ay napasok naman siya sa Kongreso naman bilang sa ng party list nila. Dapat lang naman talaga. Ganon din ang agimat. Yan, ganon din ang mga agimat at saka I don't know kung anong nire-represent po ng FTJ party list ha. Pero yung agimat, dapat po kasi hindi napayagan na ang party list natin ay magamit ng mga politiko. Maliliit na politiko o malalaking politiko, dapat po talaga yan, ang purpose po ng batas dyan yan ay dapat for sectoral representation. Ang mag-represent sa kanila, yung kabilang sa kanilang hanay. Hindi yung pamangkin ng senador, anak ng senador, anak ng putya. 'Di ba? Hindi dapat gano'n. Niloloko nila yung batas. Kaya lang, ang problema natin dito sa Pilipinas, kung mamili ho kasi tayo ng mga leader natin, nako, mas maselan pa ho ang pamimili ng napkin.
Sa totoo lang, pinipili, kailangan may wings, 'di ba? Pero hindi dapat tinatagos, 'di ba? Pipili ka ng pagkain, gusto mo yung masarap, sulit doon sa pambayad mo, 'di ba? Pero pag pipili tayo ng ating mga politiko, o tragis na 'yan. Pipili lang tayo, hindi gusto ko 'yan para nako, yari si. Tapos ko naalala ko lang nung panahon ng kay Leni Robredo 2016 at saka si Duterte. Oh, ano sabi ng mga kapitbahay ko noon? Ako boboto ko pre si Duterte. Kasi crime buster 'yan, yari tayo diyan. Pangina, patay tayong mga adik diyan. Sabi nila. Sabi niya, ikaw sino sa'yo? Ang pre, boto ko si Marcos, president ko. Tapos si Leni yung vice. Bakit? Pangina pre, mabait yun. Sabi gano'n. Ako basta boboto ko si Digong at saka si Leni. Magkalaban yun. Gagi pre, si Digong tigang, manyakis pa. Sabi yung isa, babaero yun. Sabi niya. Anong kinalaman naman ni Leni doon? Gagi, isa pa yun. Di ba, byuda yun? Wasak ni Digong yun. Sabi ko, tangin ng buhay ito. Tapos ito yung mga ilang buwan na after election, makikita mo sa gilid, nag-uusap, hindi lumaasenso Pilipinas. Tragis yan. Paano nga asenso ang Pilipinas? Ganun ang mindset natin bumoto. 'Di ba? Binigyan ng 4 na bote ng gin. Inanak sa binyag si Mrs. Oh. 'Di ba? Nakamayan. O naduraan ng politikong pogi, na iboboto na nila. 'Di ba? Nakadalo lang sa programa, nasigawan ng bigyan ng jacket yan! Eto na, nauto na. Tumutulong naman yan palagi, marami nang natulungan. Dapat sa DSWD pumunta yon, doon magtrabaho. 'Di ba? Hindi yung papasok, magsesenador, magkokongresista, magbi-mayor. Hindi dapat natin binoboto yung mga ganon. Tingnan lagi yung kakayanan. And after all, tayo lugi doon. 'Di ba? Ay nako. Yung Cardema, napakayabang ng tao na yan eh. Nako, buti nga eh. Pero alam niyo bang ginagawa ni Cardema ngayon, yung mag-asawa? Sino mga taga Laguna rito? Taas ang kamay. Hindi ba kandidato dyan sa Laguna yung babae? Oh. Basta alam ko silang dalawa may tinatakbuhang pwesto dyan. Yung isa pang party list. Yung isa naman ay, ito yatang lalaki ang pang party list. Tapos yung babae, yung lalaki para sa board member yata ng Laguna. Tapos yung babae naman dyan sa party list nila. Oh. Diba? Wala na bang ibang trabaho? Alam niyo ho ba kung sino ang tunay na nakipaglaban sa mga NPA? Hindi si Duterte. Lalong hindi din po yan si Cardema. Manggagamit lang yan. Ginamit lang yan si Duterte. Ginamit lang din yan ang mga NPA na laging bukang bibig niya, nilalabanan nila ng nilalabanan. No. Di ba? Bakit? Ito ang tunay pong lumalaban sa mga NPA, syempre mga sundalo. Pero sa mga hindi po sundalo, wala pong iba kung hindi po si Isay. Tawag dito, yung babae, si Eliza. Ano nga ulit pangalan nun? Teka. Na-share ko yan. Si Isay. Isay kasi tawag sa kanya eh. Si Relisa Santos Lucena. Yung meron tinayong grupo na yakap ng magulang. Yun ho si Isay, kasi si Isay hindi siya politiko. Binabanggit ko lamang po si Isay dahil po sa kanyang advocacy na labanan. Uy, bakit napunta siya diyan? Ito ho si Isay. Ayan Yan. Meron siyang advocacy na na labanan ang mga recruitment ng mga kabataan sa mga kabataan ng grupo ng Bayan Muna, Gabriela, Teachers Act Party List. Yan yung kabataan, yung health workers, yung mga party list na yan ng mga komunistang grupo. Hindi niya nilalabanan ng mga yan sa gubat, sa bundok, pero nilalabanan niya yung mga yon sa syudad. Panahon ni Duterte pa, nandun na talaga, na yan. Talagang solong gastos niya yan, sikap talaga niyan. Hindi politiko yan. Ayaw niyan sa politika.
Oh, nakipag-tie up nun sa NTFL ka, tapos ngayon, kilos talaga siya. Ang anak niya kasi na-recruit ng mga NPA. Nakuha yung mga yon. Tapos na-brainwash na ng todo-todo. In-enroll niya nga sa Far Eastern University diyan sa Manila kasi private. Hindi niya akalain kuta din ng mga LFS yung lugar na yan. Nandun yung kabataan, party list. So, dina-brainwash yung anak niya. Hindi niya kapiling yung anak niya. Mas pinili nung anak niya. Ano yun nagka-COVID yun sa Manila. Ngayon, nakarating sa kanya na nandun sa isang dormitoryo. Pinuntahan niya. Parang 18 students yata yun, 19 students nang nandun, sama-sama sila. Nung pinaswab test niya, gastos niya lahat din. Pinagamot niya anak niya, laki ng gastos niya rin. Pinano niya yung mga ibang kabataan, nag-positive yung iba doon. Alam mo yung nangyari nung naiuwi niya yung anak niya? Nako, pinasakay lang siya na mabait na uli sa kanila, ganon. Nung wala siya sa bahay, sinundo ng nakamotorsiklo yung anak niya sumama. Tapos siya pa dinidemanda. Ganon. Yan ho yung tunay na lumalaban sa NPA. Ito hong si Isay. Hindi ho yung hindi yung Duterte Youth Party List na hindi yan peke, yan manggagamit lang yan. Kaya kung totoong matapang sila, ba't di nila puntahan sa bundok yung mga NPA? 'Di ba? Sumama sila sa mga sundalo o lalo yung lalaki si Cardema. Puro lang ngaw-ngaw yun eh. Ay nako. Okay, pag-usapan naman natin 'tong